Kung pabilisan ng scooter ang labanan, talagang itong dalawa ang nagtatambal galing sa dalawang big brands na Yamaha at Honda. Yan na nga ang Yamaha Aerox 155 at ang Honda Airblade 160. Alin nga ba sa dalawa ang mas matulin, mas mabangis, mas sulit at mas babagay sa'yo? Alamin natin yan ngayong araw. Tara! Kadalasan sa ating mga riders ay naghahanap talaga ng thrill at ng motorsiklo na may ibubuga pagdating sa torque and power. At itong dalawang motorsiklo nga na to ay halos magkaparehas ang kategorya na sporty scooter, kaya ito talaga yung unang-unang nagtambal bago pa man lumabas sa atin ang Honda Click 160. Airblade na talaga yung katapat ni Aerox 155. Parehas din silang merong gas tank sa gitna at walang gulay board, kaya tingin ko mas match talaga sila sa ganitong category. Let's first talk about the looks. Sa looks na sense, kung gusto mo ng medyo gentleman na datingan pero alam mo may character na maibubuga, parang basketball player na nakasuot ng suit, itong si Airblade 160 ang may re-recommend ko sa'yo dahil napaka-elegante na itong new color variant niya. More on the professional side yung datingan nito. On the other hand, kung medyo bold ka naman at gusto mo yung medyo brusco, flashy at modern yung itsura, you can go for the Aerox 155. Mas malaki siya at saka mas modern siyang tignan, pati mas younger yung vibes na inihahatid niya sa atin. Pagdating naman sa engine, which is yung pinaka-core na itong motorsiklo na to, we have both liquid cooling system. Parehas din silang 4-stroke, single overhead cam, 4 valves with single cylinder. Pero nakalamang ng konti sa displacement o sa Airblade dahil meron siyang 157cc to be exact, while si Aerox naman ay 155cc lang. They are both fuel injection at parehas na rin may silent start. Si Aerox din ay meron ng Blue Core which will give you more power with less fuel, at counterpart naman nito yung ESP Plus na tinatawag natin kay Honda Airblade. Now, pagdating naman sa power and torque output ay halos magkadikit lang sila. Mas lamang ng 0.1 si Aerox dahil 11.3 kilowatts at 8,000 RPM ang kanyang maximum power at 11.2 lang itong si Airblade. So, very minimal lang ang difference. Pero, pagdating naman sa torque output ay nakalamang itong si Airblade ng bahagya, which is 14.6 Nm siya at 13.9 Nm naman itong si Aerox. Parehas na 6,500 RPM. For the fuel tank capacity, dahil nga mas malapad itong si Aerox, meron tong 5.5 liters na fuel tank capacity. Lamang siya kay Airblade dahil 4.4 liters lang ang fuel tank capacity nito. Sa fuel consumption naman, halos nagkakadikit lang sila. 47.5 kilometers per liter ang average fuel consumption ni Airblade, habang 48.6 kilometers per liter naman itong si Aerox 155. Ngayon, para naman sa mga short riders kagaya ko, magkakatalo na lang din talaga sa seat height. Mas mababa of course itong si Airblade na 775 mm lang ang seat height, pero abot pa rin naman kahit yung mga 5'4" in height na kagaya ko itong si Aerox dahil kahit mataas siya na merong seat height na 790 mm. Pero kung mas mababa ka pa sa akin, I highly recommend you go for the Airblade para hindi ka mahirapan, or pwede ka rin magpapalit ng shocks, magpatabas sa upuan para mas bumaba ang motorsiklo. For the bore and stroke, 60 by 55.5 si Airblade, 58 by 58.7 si Aerox. Sa suspension naman, parehas naka-telescopic forks sa unahan at parehas din naka-twin shock or unit swing sa likuran. So unlike kay Click 160, single shock lang siya, si Airblade parehas sila ni Aerox na naka-dual shocks. So mas maganda yung feedback niya sa mga bumpy roads. Ito rin yung isa sa factor na pwede nyong pagbasihan, yung kanyang tire size. Mas manipis ang tire size ni Airblade ng bahagya, which is 90 by 80 sa unahan, habang 110 by 80 naman sa unahan si Aerox. Sa likod naman, 100 by 80 si Airblade, 140 by 70 naman si Aerox. Parehas din silang naka 14 inches wheels. So pagdating sa mga cornering and banking, also dun sa mga maliliit na pebbles around the corners, mamaniin lang yan ni Aerox. Pero kapag dating sa acceleration, mas makakatulong naman ang bahagyang mas manipis na gulong netong Airblade 160. So depende na lang sa inyo yan, anong gusto ninyo, yung bulusok ng arangkada or yung stability sa cornering. Comment nyo nga sa ibaba. Sa braking system, parehas din sila na kayang i-offer na merong ABS sa unahan habang drum brake naman sa likuran. Parehas po silang hindi nag-o-offer ng disc na braking system sa likurang bahagi. Pero on my opinion, based sa experience ko sa dalawang motorsiklo na ito, ay mabait yung kanilang rear brake, so it's no longer prone to locking. Always use both brakes na lang para safe. Just to give you an idea sa dimensions ng dalawang motor na to, sa length, 1,890 si Airblade, 1,980 si Aerox. Sa width, 686 si Airblade, 700 naman si Aerox. Sa height naman, 1,116 si Airblade at 1,150 naman si Aerox. Yun ay in millimeters. When it comes to wheelbase, mas mahaba si Aerox dahil 1,000
1,286 lang itong si Airblade, habang 1,350mm naman si Aerox. Now, for the ground clearance, parehas naman silang above average, pero mas mataas pa rin po ang ground clearance ni Aerox 155. So, medyo lumulusong ka sa mga baha-baha, may konting advantage naman ito. Pero millimeters lang naman ang pagitan. 142 si Airblade, 145 naman si Aerox. So, 3mm lang ang pagitan ng taas ng kanilang ground clearance. Parehas din po silang naka fully digital na meter panel na may napakagandang display with all the informations that you need, blue background, white fonts. Pero ang maganda dito kay Aerox ay meron siyang Yamaha Motorcycle Connect, kung saan pwede mong i-connect ang iyong smartphone sa iyong motorcycle para kung sakaling man na gusto mong i-monitor yung maintenance mo, last parking location, etc. ay pwede na with an ease and convenience of connecting it to your smartphone. Not to mention na meron din po palang VVA or variable valve actuation si Aerox na nagsisilbing parang turbo niya para mas mabigyan tayo ng extra output. Pero in total, kung makikita natin yung power and torque output, mas torque pa din itong si Airblade. At magkakatalo pa yan sa duluhan dahil nga may nipis pa din ng gulong na advantage itong si Airblade. So, in my opinion, pagdating sa sabayan, kung top speed lang ang usapan, may malaking advantage si Airblade compared kay Aerox na medyo mas mabigat. Pero if you're going for cornering and banking, I would recommend to go for the Aerox dahil sa mas malaki niyang tire size. Parehas na rin po silang keyless or naka-smart key system. So, hindi mo na kailangan ng mga physical key. Meron ka na lang remote at pwedeng nasa bulsa mo lang siya, mapapastart mo na ang dalawang motorsiklo na ito. Pinagmamalaki din ni Honda yung kanyang 3D emblem na nagpa-elegante sa motorsiklo plus yung two-tone na leather seat ng Airblade. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas elegante at mas professional kung looks yung usapan para kay Airblade, habang mas modern, younger look, and flashy naman itong si Aerox. Sa seat storage naman, halos parehas lang sila ng seat storage capacity. So, pwede tayo maglagay ng isang helmet, depende na lang sa size at sa brand. Pero parehas naman silang may helmet hook kung sakaling hindi kakasya. Parehas silang may convenience na merong charging port sa kanilang mga bulsa. At saka, meron din silang tipid feature pagdating sa gasolina na SSS sa Yamaha at ISS naman sa Honda, na kung saan within 3 to 5 seconds hindi ka nagtatrattle ng gas, mamamatay yung makina para makatipid ka sa gasolina. Hindi mo na kailangan susian or i-push start, twist mo lang yung throttle, andar na siya ulit. Pagdating sa available colors, ang Yamaha Aerox 155 ay merong mga kulay na Race Blue, Science Storm, Matte Gray, Yamaha Black, Matte Black, at saka Premium White. Alin sa mga kulay na yan ang favorite nyo? Comment nyo nga sa ibaba. On the other hand, si Airblade naman ay may mga kulay na Matte Dim Gray Metallic, Pearl Dark Ash Blue, at saka Candy Luster Red. May nagustuhan ba kayo sa tatlong kulay na yan? Comment nyo nga sa ibaba. Ngayon, makakatalo na sa pinaka decision making natin, which is yung budget. Magkano nga ba ang price difference ng dalawang ito? Ang Honda Airblade ay di hamak na mas mura na nagkakahalaga lang ngayon ng 125,900 pesos. Habang si Aerox 155 naman ay mas mahal kung yung premium variant yung bibili ninyo. 145,000 pesos na yung S version na keyless, may ABS, yung mga premium and importanteng features. Pero kung gusto mo naman ng non-ABS na variant, tsaka yung disusi pa, ay meron naman silang offer na only 124,000 pesos. Para sa inyo, netizens, alin sa dalawa ang mas sulit na motorsiklo? I-comment nyo nga sa ibaba. Ano pa ngayong mga motorsiklo ang magandang pagtambalin next vlog? Comment your suggestions below. Don't forget to support our very own Nedi Shop. Meron po kaming Facebook page at saka Shopee account, Nedi Shop. Meron din po kami sa TikTok Shop. So, support nyo lang po yung Nedi Shop kung kailangan nyo ng mga accessories para sa motor. Yung lang, netizens, kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool, ride safe always.